Opo, dakila, mapagpala, makapangyarihan po naming Diyos, aming pinakamahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, ang aming pinapaabot sa araw na ito, sa iyong dakilang biyaya at pagpapala, mahal na Panginoon, na kami sinamahan, ginabayan, mula sa pagsisimula ng banal mong gawain hanggang sa mga sandaling ito. Higit sa lahat ay yung nakapatami sa presensya na patuloy, ipinadarama sa aming lahat. Narito kami sa pinakamahalagang bahagi, ang pakikinig po namin ng iyong mga banal na salita. Muli kami naritong lumalapit, nagpapakumbaba, kahabagan mo kami at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala sa leading prayer ng aming beloved honorable pastor. Lakipan mo ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya, mga banal mo salita sa oras na ito. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng hadlang, anumang gawa ng kaaway, aming sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hinduism Philippine Daos, kas our promise in the name of Jesus. And everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, glory to God. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Salamat po sa ating mabait na Diyos sa oras na ito. Pinapaabot natin mga minamahal ang pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluluwalhati, pagdakila at pagsamba ay sa ating dakilang Diyos na buhay, ang ating pinakamahal na Panginoong Yesus. Atin din po, pinapaabot ating pagbati po, ating pagrespeto, dobling pagalang sa ating dearly beloved honorable parents in the Lord, their blessed teachings and preachings. Mga minamahal, we always cherish and remember. Mga minamahal, our dearly beloved honorable pastor, Wildis Almeda, and our beloved honorable assistant pastor, Linus Almeda. And also we greet po with love and respect the beloved Almeda family, Almeda children, sa lahat po ng mga beloved brethren, beloved choir members, co-workers, beloved visitors, mga minamahal webcast viewers, a pleasant Sunday to all children of God. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, purihin ang ating mabait na Diyos. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Muli tayo po ay narito upang tayo po ay magpaabot ng ating pasasalamat, ng ating pagpupuri at ang pagsamba sa ating pinakamahal na Panginoon. Kindly po, basahin natin ang ating mga Bible. Let us read po Psalm chapter 46, verse 1. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 46, versikulo 1, ito po ang sinasabi, ang Diyos ay ang ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Amen. Everybody shout, Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, salamat po sa Word of God na ating nabasa. Maminamahal, ating pamagatan ng ating paksa ngayong araw na ito, in the midst of the storm. Sa gitna ng unos. Alam niyo mga minamahal, ang banal na kasulatan lagi po nagbibigay po ng katiyakan na anuman ang kalagayan ng panahon, anuman mga minamahal ang sitwasyon na dumarating, ang buhay natin bilang mga naglilingkod sa ating dakilang Diyos, ito ang pinagpalang buhay, mga minamahal. Ang sabi po ng ating nabasa, God is our refuge and strength, a very present help in times or in trouble, mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon ay laging nariyan. He will always be on our side. Ang salita ng mahal na Panginoon, maminamahal, babasa natin from the book of Genesis hanggang sa book of Revelation. Laging sinasabi ng mahal na Panginoon, maminamahal, na magtiwala lamang tayo sa Kanya, manalig sa Kanyang salita, sa Kanyang dakilang kapangyarihan, at kailanman ay hindi po tayo iiwan at hindi po tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Ang mga kalamidad na dumarating, sabi mo, maminamahal, that storm, maminamahal, is a violent, maminamahal, that brings, maminamahal, disaster. Minsan mga minamahal, nagdadala ng malakas na pag-ulan, mga unos, maminamahal, maraming napapahamak. Pagka dumarating po ang mga kalamidad na yan, na panood natin, maminamahal sa telebisyon kung gaano po ang epekto. Ang mga bahay na mga nasira, yung mga sasakyan po ay nakataob na, maminamahal. Ang mga tao ay naroon na po sa taas ng bubong. Gaano kataas yung baha, maminamahal, na dulot po ng bagyong Super Typhoon Tino.
Sa balita ang mga inamahal, ang Pampanga for the next 12 hours, signal number 4. Isipin nyo ba, minamahal, dati ang tao pag signal number 2, takot na takot na. Pag dumating po yung signal number 3, lalo na. Ngayon mga minamahal, signal number 5, sa lugar po ng Catanduanes, yung storm signal ay pataas po ng pataas. We are in the last days po, maminamahal. Ang mundo na ating ginagalawan, sabi nga mga minamahal, ay tulad ng isang ring of fire na very prone sa mga kalamidad, sa volcanic eruption, earthquake, maminamahal. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, laging titingnan natin ang salita ng Diyos. God is our refuge and strength, a very present help in the times of trouble. So ano man na mangyari po sa mundo, pagka-believer ka, ikaw ang pinagpala ng dakilang Diyos sa panahong ito. Dumarating ang calamity, mga minamahal, no one can stop. Ang maibibigay lang mga minamahal ng pag-asa ay weather forecast. Kung ano nangyayari, mga minamahal sa bagyo, but no one can stop the storm. It is only God that can control everything. Yung panalangin ng mga Kristiyano, kaya every time na nasa fellowship tayo, nagpipray tayo, maminamahal, hindi lang para sa atin, ipinagpipray din po natin, mga minamahal, yung mga apektado ng kalamidad, ang ating bansa, o sa mapanig ng mundo, mga minamahal, na meron pong darating na mga unos. Yun ang Kristiyano kasi, ang mananampalataya, pag merong napapahamak, mga minamahal, merong nadidisgrasya, pain para sa atin. Pero pag nangangaral ka ng salita ng mahal, alam natin ang Word of God, mga minamahal, dumarating ang panghahamakahan, ang mga disgrasya, dahil meron laging mensahe na nais gawin ng mahal na Panginoon sa mga tao. For as the heaven is above, mga minamahal, His thought is not our thought, and His way is not our way. Lagi ang mahal na Panginoon, alam niya ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundo. Kaya bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ka, mga minamahal, tayo ang mga pinagpala ng dakilang Diyos. Dahil dumarating, mga minamahal, ang mga unos sa mga kalamidad, isipin nyo, hindi naman gaanong katibayan yung bahay natin, pero inililigtas ka ng mahal na Panginoon, iniingatan ka ng mahal na Panginoon. How many years ago, may nangyari din po, maminamahal, bago mag-New Year sa lugar ng Mindanao, yung bahay ng kapatiran, mga minamahal, hindi naman talagang gaanong katibayan ng gusto. Yung mga matitibay na bahay sa paligid nila, talagang nangasira, dala po ng kalamidad. Pero yung bahay ng kapatiran, mga minamahal, iningatan at iniligtas ng mahal na Panginoon. Amen? Nung lumalakas na po yung hangin, mga minamahal, at ulan, habang nagpupuri sila sa mahal na Panginoon sa loob ng bahay, merong bumulong sa kanya. Umalis ka dyan sa kusina, dahil nandun sila sa kusina, nagpupuri, mga minamahal. Umalis sila sa kusina. Ang hindi niya alam, mga minamahal, babagsak yung malaking kahoy sa kusina nila. Isipin niyo, mga minamahal, walang exempted talaga pagdating po ng kalamidad. Pero one thing for sure, pag nasa mahal na Panginoon ka, it will be a testimony for you as a believer ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan nating lahat ang ating dakilang Diyos. Maminamahal, in the time of Noah, ang sabi po ng Bible, kung bakit nangyayari ang mga ganitong mga bagay sa ating mundo, sa ating panahon, dahil kailangan ng tao ang Diyos. People need the Lord. Not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Kailangan ng tao ang Diyos, maminamahal. Hindi paghuli na po ang lahat, kundi habang malakas pa tayo, kailangan natin maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin, maminamahal, kindly. God bless you po. Ito po ang sinasabi
Sa aklat ng Henesis, Kabanatang 7 at ang talatay 17, patuloy hanggang 23. At tumagalang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa. At lumaki ang tubig at lumutang ang sasakyan at nataas sa ibabaw ng lupa. At dumagsa ang tubig at lumaking mainam sa ibabaw ng lupa. At lumutang ang sasakyan sa ibabaw ng tubig. At dumagsang luba ang tubig sa ibabaw ng lupa. At inapawan ang lahat ng mataas na bundok na nasa silong ng buong langit. 15 siko ang lalim na idinagsa ng tubig at inapawan ang mga bundok. At namatay ang lahat ng lamang gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At ang mga ibon at gayon din ang hayop at ang hayop gubat. At ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa. At ang bawat tao. Ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong, lahat na nasa lupang tuyo ay namatay. 23. At nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid. At sila'y nalipol sa lupa at ang natira lamang ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang sabi rito ng Word of God, ng salita ng mahal na Panginoon, why people need the Lord. Bakit kailangan ng tao ang Diyos? Dahil ang mahal na Panginoon, laging nananawagan para ang tao ay lumapit sa Kanya at maglingkod sa Kanya. So yung panahon po ni Noah, mga minamahal, habang ginagawa po yung arka ni Noe, nangangaral siya sa mga tao na ang Diyos ay magpapasapit ng pagbaka. Dahil napakaganda ng panahon, maminamahal, walang tao maminamahal na kumbinsing maniwala. Kaya nangyari mga minamahal sa panahon ni Noah, ang great flood that caused, mga minamahal, terrible disaster in all men. Sa panahon niya. Gumawa ang mahal na Panginoon na iniutos kay Noe ang malaking arka. Dapat ilulan ang lahat ng mga tao. But it is only the family of Noah. 8 lives. At lahat ng kayang isampa, iakyat na all pairs of animals. Pero yung hindi mga nakasampa na mga hayop at mga tao na hindi na nasa loob ng arka nung panahon na yon, silang lahat ay nangamatay at nangapahamak. So, diyan po ipinapakita, mga minamahal, na kapag sinabi ng mahal na Panginoon, gagawin ng mahal na Panginoon. At iniuutos niya po yun sa kanyang mga servants. Ang mga righteous men of God, ang mga righteous prophet of God. Dahil mga minamahal, ang salita ng dakilang Diyos ay maliwanag na ebidensya. Sumasalamin, mga minamahal, sa totoong katotohanan sa kalagayan ng tao. Ang tao, mga minamahal, nangangarap ng maraming bagay. Magkaroon ng magandang tahanan, makapagtapos ng pag-aaral. Ang kanilang karir, mga minamahal, ay kanilang makamtan sa buhay. Pero saan mapupunta ang lahat? Pag meron na pong disaster. Lahat ng pinaghirapan ng tao. Makita mo yung mga mga minamahal na umiiyak sila. Out of 10 members ng family, isa na lang ang survivor. Lahat inanod at missing, nangamatay at nangapahamak. Kaya ito, mga minamahal, ang sinasabi ng salita ng mahal na Panginoon, na huwag tayong magwalang bahala kapag ang Diyos ay nananawagan sa atin. Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, dumating man ang disaster, dumating man, mga minamahal, ang mga terrible storms, tayong lahat iniingatan at inililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Minamahal, maalala ko yung year 1990, yung lahar. Minamahal. Hindi, yung sa ano po yun, sa Baguio eh. Anong year yung 1990, minamahal, na 1991? Di ba nasa lunak pa tayo nun, minamahal? Isipin nyo, sa sama-samang prayer at panalangin, marami mga minamahal na pahamak. Pero yung chapel, yung pastoral house, nagkaroon ng isip yung lahar, mga minamahal, lumihis at na-preserve yung pastoral house, iniligtas, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin lahat ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, basahin natin ang sabi, na sa panahon ng dakilang araw ng ating mahal na Panginoon, kahit pinakamayaman ka pala, kahit pinakakilala ka, wala nang magagawa ang salapi mo. Mga minamahal, hindi yan makapagliligtas sa iyo. Ang makapagliligtas sa atin, tanging ang ating dakilang Diyos lamang, mga minamahal. From the book of Zephaniah, chapter 1, verses 14 to verse 18. Dito po sa aklat ni Zephanias, ang kabanatay 1 at ang mga talatay 14 hanggang 18. Ito po ang sinasabi, ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatuwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon at ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. 15. Ang araw na yaon ay kaarawan ng kabuotan, kaarawan ng kabagaban, bagan at kapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman. 16. Kaarawan ng pakaka at ng udyatan, laban sa mga bayang nagkukutaan at laban sa mataas na kuta. 17. Ang aking dadalhan na kapisan ang mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabubuo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. 18, kahit ang kanilang pinak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain na masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanilang paninibugo, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, ang sabi ng salita ng dakilang Diyos, the great day of the Lord is near. Napakalapit na po ang dakilang araw ng ating mahal na Panginoon. Kaya mapalad po yung mga Kristiyano nagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Bumagyo man, maminamahal, dumating man ang pinakamatinding unos, nananatili kang naglilingkod ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang kailangan, mga minamahal. Ang yaman ng mundo, ang mga material na bagay, hindi yan makapagliligtas sa tao sa panahon ng panganib, mga minamahal. Ang mga bagay na material, pwede rin matangali po yan, mga minamahal, ng pagbaha. Yung mga iniingat-ingatan, mga minamahal na mga salipin ng mga tao, pwede yan, mga minamahal. Maanod na mga pagbaha. Kaya nga sabi ng salita ng dakilang Diyos, dumating ng araw ng sinasabi ng Biblia, the goodness and severity of God. Ang Diyos ay mabuti. Pero ang tao, mga minamahal, pag nagmamatigas sa panawagan ng mahal na Panginoon, darating ang araw ng kabagsikan ng mahal na Panginoon. Pero ang kabagsikan ng Diyos, laging may habag ang mahal na Panginoon doon sa mga nagsisisi at nakahandang lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. 2013, mga minamahal, yung Typhoon Yolanda. Ang daming mga minamahal na sirang bahay, pati buhay.
Makita mo mga minamal yung mga tao, patong-patong na lang doon sa kalsada. Dami nang amatay nung panahon po na yon. Pero sa banal na gawain ng dakilang Diyos, doon sa lugar mga minamahal ng Tacloban, ang mga Kristyano mananampalataya dahil tinuruan tayo ng beloved parents in the Lord. Tatawag ka sa mahal na Panginoon sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng panganib. Sabi na salita ng mahal na Panginoon, call unto me and I will answer thee and will show thee great and mighty things which thou knowest not. Makapatiran, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Maminamahal, iningatan at iniligtas ng ating mabait na Diyos. Amen? Maminamahal, hindi ka na dapat magpakalamig-lamig ngayon, maminamahal. Yung panahon, kung malamig, hayaan mo lang na malamig ang panahon. Pero huwag ka sumabay, mga minamahal, malamig na nga yung panahon, tapos nanalamig ka pa, maminamahal. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Huwag mong sasabayan yung agos sa panahon, mga minamahal. Ay dapat magpakainit ka sa ating mahal na Panginoon. Kung dati, pag pumalakpak ka, tipid-tipid lang, mga minamahal. Dapat ngayon, mga minamahal, yung matunog na palakpak na pagpupuri sa mahal na Panginoon, huwag kang mahiya, mga minamahal, sa katabi mo. Everybody shout, praise the Lord. Paano kung nasa langit ka na? Sa langit pala, mga minamahal. Basahin mo ang Bible, mga minamahal. Great voices of shouting in heaven. Talaga, mga minamahal, yung paghihiyawan doon. Sa kalangitan, mga minamahal, with all power, with all forces, mga minamahal, buong lakas, buong sigla, mga minamahal, sila nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kaya dito pa lamang sa lupa, mga minamahal, kung gaano kalakas yung bagyo, dapat ganon kalakas at higit pa ang pagpupuri ng mga anak ng ating dakilang Diyos sapagkat meron tayong higit na makapangyarihang Diyos na ating pinakamahal na Panginoon. He is the great God. Walang makapapantay sa mahal na Panginoon. Pag natutunan natin, ihiyaw mo talaga sa oras sa panahon ng panganib, mga minamahal. Sabi nga ng isang kapatiran, malapit lang sa dagat yung bahay nila. Ito na parating na yung bagyo. Mga minamahal. Nagkataon, gawain ng mahal na Panginoon. Inuna niya yung gawain ng mahal na Panginoon. Yung mga kapitbahay niya, mga minamahal, yung mga yero, itinali na. Tinali yung mga yero, mga bubong nila. Nilagyan mga minamahal na mga gulong, malalaking mga gulong, para pag humangin na, mga minamahal, kahit papaano, iwag matangay yung mga yero ng kapitbahay niya. Yung kapatiran, mga minamahal, dahil doon mo lang sa gawain, hindi niya na itali yung kanyang bubong. Mga minamahal, wala rin yung mga gulong ng mga sasakyan para protection do sa bubong. Ngayon, mga minamahal, nung malakas na po yung hangin, yung ulan, sa gawain po sila. Nagpupuri sa mahal na Panginoon, ipinagpasa Diyos niya na po ang lahat. Pagdating pa ng umaga, mga minamahal, nangasira yung mga bubong ng kapitbahay niya. Pero yung sa kanila, iniligtas at iningatan po sila ng ating mahal na Panginoon. So, pag inuuna mo pala ang mahal na Panginoon, inuna mo ang kalooban ng Diyos, ipapadala ng mahal na Panginoon yung mga anghel niya. Iingatan niya po ang tahanan mo. Iingatan niya mga minamahal ang kabuhayan mo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ganyan ang dakilang Diyos natin. Ano po? Kaya nga, sa huling panahon, ang sabi mga minamahal, ang gospel of salvation, mahalaga. Napakahalaga po nito. Kung paano sinabi ng ating beloved honorable pastor, salvation is the greatest matter of importance. Tomorrow is not a promise. Ngayong napakinggan mo ang ebanghelyo ng mahal na Panginoon, nagliligtas ito. At makapagliligtas sa atin sa oras sa panahon ng panganib. It is not too late for us to repent. Hindi pa huli ang lahat. Maminamahal. Basahin natin. Ezekiel 7 verse 14. Isaiah 55 verse 6 and 7. Maminamahal. Dito po sa aklat ni Ezekiel, Kapitulo 7, versikulo 14. Nagsihip sila ng pakakak at nagsihanda, ngunit walang naparoon sa pagbabaka.
sapagkat ang aking pot ay nasa buong karamihan niyaon. Amen. Amen. God Amen. bless you po. Dito po sa Isaiah, kabanatang 55 at ang talata ay 6 at 7. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. 7. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad na sagana. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. We are in the midst of the storm. Anong klaseng storm, mga minamahal? Maaring storm of calamities, storm of typhoon, or storms of life. Kaya ang sabi ng 7 verse 14, sabi ng Word of God, they have blown the trumpet, even to make all ready, but none goeth to the battle, for my wrath is upon all the multitude thereof. Hinihipan, mga minamahal, ang trumpeta. What is that? Ang trumpeta, it is a sign, mga minamahal, of warning. Blowing the trumpet, mga minamahal, is a sign, mga minamahal, of preparation. Ang salita ng dakilang Diyos, ipinangangaral ito, itinuturo ito. The gospel of salvation, mga minamahal, with signs, wonders, and miracles na dinadala ng ating beloved and honorable pastor, Evangelist Will Destrada Almeida. Many years ago, itinuro na ito, ipinangaral na ito ng ating minamahal, ginagalang ating mahal na pastor. Darating ang mga kilakilabot na mangyayari sa ating panahon, mga minamahal. Kailangan ng mundo ang ating mahal na Panginoon. It is only by the grace and mercy of our loving God. Paano maingatan ang isang bansa? Paano maingatan ang isang bayan, mga minamahal? Ang sabi ng Psalms 33 verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord. Pag ang Diyos mo ay totoong Diyos, sa oras ng panganib, tatawag ka sa mahal na Panginoon, iingatan ka niya, ililigtas ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sino ang totoong Diyos? Ano ang totoong Diyos? God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Hindi siya nakikita. Hindi siya larawan. Hindi siya yung inilalako, mga minamahal, na minsan hulugan, minsan, mga minamahal, meron pang buy one, take one. Hindi po yun ang totoong Diyos. Amen. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi larawan. Hindi po imahe. Ang Diyos ay mananahan sa puso mo kapag kinilala mo siya bilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng buhay mo, at pinagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawa mo kasalanan, babaguhin ka ng mahal na Panginoon. Dati kang drug addict, maminamahal, aayusin ang mahal na Panginoon ng buhay mo. Dati kang napakaraming mga bisyo, sugal, maminamahal, inom. Sabi nga doon sa isang barangay, bumabagyo na, yung iba naglalasing pa. Yung mga tao maminamahal, walang espiritu ng Diyos. Hindi mo papaglabanan yung kasalanan. Pero pag nasa mahal na Panginoon ka, in good times or in bad times, in trials or in blessing, lagi kang nagpapasalamat at naglilingkod ng tapat at totoo sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Ano sabi, mga minamahal, nung patuto sa Pangasinan? Inuusig siya. Ano po? Yung kapatiran ay mangingisda. Mga minamahal. Sabi nung mga kapitbahay niya, inuusig sila, mga minamahal, mga born again yan. Sabi nga, tawag doon sa isang brother, maminamahal, siyempre nakaputi siya pag pumunta sa gawain.
Talagang naglilingkod siya na totoo sa ating mahal na Panginoon. Nusig siya, maminamahal. Dumating yung panahon, maminamahal, na ang lakas po ng ulan. Kailangan niya mangisda, maminamahal, doon sa ilog nila. Alam niyo, maminamahal, habang umuulan ng malakas, kumidlat. Kumidlat po. At nakita ng mga kapitbahay niya, mga minamahal, yung kapatiran, tinamaan po ng kidlat. Ang sabi ng mga kapitbahay na nakakita, patay na si born again. Siyempre, mga minamahal, tabaan ka ba naman ng kidlat? Kung yung puno, mga minamahal, pag tinamaan po yan ng kidlat, talagang mamamatay po yan. Makikita mo, pag susunod ng mga araw, malalanta po yung dahon niya. Yung puno niya, mga minamahal. How much po yung katawan ng tao, tamaan po ng kidlat? At hindi po doon natapos, nahulog siya sa tubig, sa ilog, mga minamahal. Wala na talagang pag-asa. Ilang segundo ang lumipas, lumitaw yung kamay niya, humawak doon sa bangka niya. Nakaakyat siya. Nagulat yung mga tao, mga minamahal. Kaya nakita nilang umuusok siya eh. Tinamaan siya ng kidlat. Nakita nila. Mula nung araw na yon, yung mga umuusig sa kanya, huminto sa pag-uusig sa kanila. At nakapag-share sila ng gospel. Kabutihan ng mahal na Panginoon. Pag naglilingkod ka pala sa Diyos, walang sayang eh. Yung bawat oras at araw na namamalagi ka sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi lang dahil bumagyo na, umulan na, hihinto ka na sa pagdalo. Dapat tuloy-tuloy. No turning back. Huwag kang hihinto. Dapat magpatuloy ka na maglingkod sa ating dakilang Diyos hanggang marating natin yung finish line. Everybody shout, praise the Lord. Let the wicked forsake his ways. Talikuran ng tao yung masamang lakad. Yung dati mong ginagawa, mga minamahal, yan ang dahilan kung bakit ipinahihintulot na ng dakilang Diyos na mangyari yan eh. Parang tao po, magising. Parang tao, mga minamahal, mamulat sa katotohanan. Parang tao, mga minamahal, hanapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hanapin ang dakilang Diyos. At kailanman, hindi po, mga minamahal, magtataboy ang mahal na Panginoon, lahat ng lumalapit sa Kanya. Tinatanggap ng ating mabait na Diyos. Everybody shout, Amen. Kaya ang promise ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, dumating man ang pinakamatinding unos sa oras ng kagipitan mo, mga minamahal, makita mo ang mga tao na nandoon ang kapahamakan. Pero ikaw, natatapat sa mahal na Panginoon, totoo ang paglilingkod mo sa Diyos, babantayan ka ng mga anghel ng mahal na Panginoon. Babantayan ng Diyos. Sinusugo niya yung kanyang mga anghel para ingatan ang lahat ng mga tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Anong patutunoy sa kapatiran? Galing ng gawain. Pauwi siya, mga minamahal, sa lugar nila sa dako po ng Rizal. Mga minamahal, nagmumotor siya. Alam niyo, mga minamahal, yung kapitbahay niya, nakita, nung kinaumagahan, ang sabi sa kanya, Kuya, sino yung nakaangkas sa'yo? Ang laking tao. Sabi niya, nakaputi. Sabi ng kapatiran, mga minamahal, mag-isa lang naman akong umuwi kagabi. Hindi. Merong nakaangkas sa'yo, kuya. Napakalaki ng tao. Nakaputi. Kinilibutan yung kapatiran. Walang umangkas sa akin. Anong naisip niya? Yun yung anghel ng mahal na Panginoon na nagbabantay sa mga totoong naglilingkod sa Diyos. Amen. Yung kapatiran, mga minamahal, nakatulog na sa pagdadrive. Makatulog ka lang sa gitna ng highway. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, mga minamahal, may kapahamakan na. Nakaidlip na. Hindi lang 5 segundo, mga minamahal. Umabot mo ng 15 seconds. Sino humawak ng manubela? Yun na po yung anghel ng mahal na Panginoon para iligtas ang mga naglilingkod sa Diyos.
Iingatan ng mahal na Panginoon ng mga tapat na mga naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Maminamahal. Basahin natin. Malapit na po tayong matapos. 91 verse 7 to verse 11, Psalms. And then, maminamahal, basahin na po natin ang Isaiah 41 verse 10. Dito po sa mga awit, ang kabanatay 91 at ang talatay 7 at hanggang 11. Ito po sinasabi, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, ang 10,000 ay sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang sa iyong mga mata, at iyong makikita ang ganti sa masama. 9, sapagkat ikaw, O Panginoon, ang aking kanlungan, iyong ginawa na kataas-taasan sa iyong tahanan. 10, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot na lalapit sa iyong tolda. 11, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. God bless you po. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 41, versikulo 10, ito po ang sinasabi, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Amen. Palakpakan natin lahat ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Napakagandang promise ng dakilang Diyos. Ano po? Maminamahal, tayo po ng mga kumikilala sa mahal na Panginoon, mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, napakalaki pong blessing talaga ang maglingkod sa Diyos. Nabago na ang buhay mo. Dati mga minamahal, masama ang buhay natin. Dito tayo pinabait na mahal na Panginoon. Dati marami tayong karamdaman. Dito tayo pinagaling ng dakilang Diyos. At sa oras pa ng panahon ng panganib, iniingatan at inililigtas. Ikaw, ako, at tayong lahat ng mga naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Anong sabi ng Bible, mga minamahal? Nabasa natin. Ang sabi ng Word of God, 1,000 shall fall at thy side. Gaano karami yung 1,000? Sabi naman. Hindi po yan 10, hindi po yan 100, kundi 1,000. Kung sa bilang natin, mga minamahal, siguro mga times 3. Times 3 nito. Ganun siya karami. 1,000 shall fall at thy side, and ito pa, 10,000. So, kung 1,000 times 3, pagka 10,000 naman, mga minamahal, times 30 natin. Napakarami na, di ba? Pero sabi ng salita ng Diyos, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Hindi ka maaano. Amen? Kaya tinan niyo mga minamahal ang nangyari sa peace mission ng ating beloved honorable parents in the Lord, ating beloved honorable pastor and the 12 prayer warriors. Ang dami na mga minamahal, mga mortal bomb na inihulog doon. Pero anumang galos, anumang sugat, ang buong lahat ng mga prayer warriors and our beloved parents in the Lord, our beloved honorable pastor, they were all unharmed. Hindi sila mga minamahal na sugatan, hindi sila nagalusan. Lahat sila mga minamahal, iningatan at iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Tinan mo mga minamahal, yung mga tinik doon sa bakawan. Kaano mga minamahal? Kadelikado, yung mga bundok na dadaanan mo, mga minamahal. Pero lahat sila safe at talagang naroon ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Ang mga Kristiyano, mananampalataya ng dakilang Diyos, inililigtas na palagi ng ating pinakamahal na Panginoon. Ituloy lang natin. Ano po? Tingnan natin sa monitor. Only with thine eyes shall thou behold and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Verse 11, for he shall give his angels, ito po yung
lagi nating pangahawakan. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Iniingatan ng mahal na Panginoon lahat ng mga umiibig sa Kanya. At inililigtas sila sa panahon ng panganib, mga minamahal. Just call upon the name of the Lord, and they that call upon the Lord shall be saved. Iniingatan at inililigtas ng ating mahal na Panginoon. Saan man panig ng buong mundo, mga minamahal. Kung dumating man ang mga kakilabutan, because we are in the last days, terrible things are happening in our time. Pero pag nasa mahal na Panginoon ka, ikaw ay precious sa mahal na Panginoon. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Totoong anak ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Isaiah, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Huwag kang matakot, maminamahal, sa anumang kalamidad, sapagat merong dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagliligtas sa mga totoong umiibig sa ating mahal na Panginoon. Fear thou not, sabi ng mahal na Panginoon. Ito'y laging sinasabi ng ating beloved honorable pastor. Huwag kang matakot sa anumang banta, maminamahal, sa anumang disgrasya, sa anumang kapahamakan, mga minamahal. Lahat sila na mga gagawa ng masama sa iyo ay hindi magtatagumpay. Sapagat kung ang katwiran ng Diyos ay nasa iyo, mga minamahal, nasa iyo rin ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, nasa iyo rin ang proteksyon ng ating dakilang Diyos. Fear thou not. Sabi ng mahal na Panginoon, for I am with thee. Ang mahal na Panginoon, even to the end of the world, He will always be with the side of those that serve Him faithfully. Ang ating prayer ngayon, ang prayer nating lahat, ang sabi sa balita, the next 12 hours, signal number 4 sa ating lugar, sa ating probinsya. Lahat ng mga station all over Luzon, Visayas at Mindanao, sa iba't ibang panig na ibang bansa, kasama natin ang mga beloved brethren, sa pangungunang panalangin ng ating beloved honorable parents in the Lord, our beloved honorable pastor, our beloved honorable assistant pastor, na nanatili ang kanilang prayers sa atin. And the beloved Almeda children and family. Lahat po tayo. Dahil ang panalangin ng mga tapat na naglilingkod sa Diyos, ino-honor ng mahal na Panginoon. Pinapakinggan ng mahal na Panginoon. When the righteous cry, the Lord hear their prayers. Ang ating pagsamo, ang ating panalangin, may kalakip na pagluha sa ating mga daing, sa ating mga pananambitan, sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, iniingatan ng lahat ng mga umiibig at naglilingkod sa Kanya ng tapat. Dahil meron siyang covenant na ipinangako. From Abraham, Isaac, Jacob, and to the coming generation that will believe our loving God, may promise ang mahal na Panginoon. Palakpakan nating lahat ang dakilang Diyos. Last verse po tayo, maminamahal. Isaiah 42 verse 6 po, maminamahal. Ito po ang sinasabi sa Isaias. Kabanatang 42 sa talata ay 6. Ako, ang Panginoon, ay tumawag sa iyo sa katwiran at hahawak ng iyong kamay. Amen. At mag-iingat sa iyo. At ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mabait na Diyos, maminamahal. Napakagandang pangako ng mahal na Panginoon. God bless you po sa mga beloved Bible readers, beloved Colonel Rick, Brother Dan, and Brother Paulo. Sabi ng Word of God, maminamahal, sabi ng salita ng dakilang Diyos, I, the Lord, have called thee in righteousness. So mula sa pagiging makasalanan, hinango na tayo ng mahal na Panginoon doon. Kung dating nanatili tayo makasalanan, sa panahon ng kalamidad, trahedya, ang panalangin ng mga kasalanan ay hindi pinakikinggan ng Diyos.
Ngunit ang panalangin ng mga nagsisisi, ang mga panalangin ng nagpapakumbaba at mayroong malinis na puso, ito ang pinakikinggan ng ating mahal na Panginoon. I, the Lord, have called thee in righteousness and will hold thine hand and will keep thee. Sabi na mahal na Panginoon, ako na tumawag sa iyo sa katwiran. Hahawakan kita ng aking kamay at ililigtas kita. And give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. Yan ang ating mahal na Panginoon. Ang buhay natin, mga minamahal, dating walang katiyakan. Wala na tayong magandang pupuntahan, mga minamahal, kung hindi natin nakilala ang mahal na Panginoon. But today, though we are in the midst of the storm, there is a saving God that will always save in each and everyone that called upon Him in spirit and in truth. Sabi ng mahal na Panginoon, it is I that will save you. Meron siyang covenant. Ang covenant ng mahal na Panginoon, from everlasting to everlasting, God never changes. Hindi siya nagbabago. Lumipat man ang bundok, naman sa tindi ng kalamidad, umuga man ang lupa, sapagat we are in the last days, this earth wherein we stand will be shaken. Uugain yan. Pero ang mahal na Panginoon, He is a God of mercy. He is a God of compassion, mga minamahal. He is a God that protects His children. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Maglingkod lamang tayo ng tapat, totoo sa ating mahal na Panginoon. Lagi kang manalangin. Lagi mo sundin ang buong katakot, buong katapatan ng kalooban ng mahal na Panginoon. May pagpapala o walang pagpapala. May kalungkutan o may kagalakan. Ano man ang kalagayan ng buhay. Patuloy kang maglilingkod sa Diyos. Patuloy natin gagawin ang nais ng ating mahal na Panginoon. At doon lamang natin matitiyak lahat ng promise ng Diyos. Lahat ng kanyang ipinangako. Gagawin niya at tutuparin niya sa lahat ng mga tapat na iibig sa ating pinakamahal na Panginoon. Umawi tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin ang ating dakilang Diyos. Paminamahal. Nagiging tiyak lamang ang buhay natin kapag ito'y hawak ng mahal na Panginoon. Wala kang anumang katatakutan. Dumating man ang mga bagyo, ang mga matitinding mga kalamidad, ikaw at ako na naglilingkod sa Diyos ay hahawakan ng mahal na Panginoon. Iniingatan ng Diyos ang lahat ng mga nagsisiibig sa Kanya at iniligtas sila sa panahon ng panganib. Dami natin ang presence sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Storms raging high, the waters around them were troubled at night, and fear filled their hearts.
says, lead me by, and to walk with the Master all the faith paths where darkness storm, and that is so right. I just heard for the Master, He said to be there all time, and when I'm in trouble and my body is in pain, all I have to do is come and say, so why should I worry? Why should I be when the very same Jesus, He says always lives in mine, and He hears when I cry. I call on His name till the soul passes by. So why should I worry? Why should I be when the very same Jesus, He stays always lives in mine, and He hears when I cry. I call on His name till the soul passes by. He spoke the word, and the winds all stood still. Even the word, there you praise Him, and He conquers storms, just like He will fight. If I just remember, I live inside. So why should I worry? Why should I be? Tatawag tayo sa mahal na Panginoon. Lagi tayong magtitiwala sa dakilang Diyos. He is the present help in times of trouble. Laging handang saklolo sa oras at panahon ng kapagapagan, sa panahon ng panganib. Ang mahal na Panginoon, laging handang magligtas ng kanyang mga anak. Let us pray for our country. Pray for our fellow men. Pray for one another. Manalangin tayo. Iingatan ng Diyos ang lahat ng umiibig at naglilingkod sa Kanya. Hallelujah. 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 Nangungusap ang mahal na Panginoon
sa ating lahat. Lagi tayo maghanda. Ano mga oras? Darating at magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Ang mga nangyayari sa panahon natin ay isang maliwanag na hudiyan. Parang lahat ng mga anak ng Diyos ay magaganda. Magpakatatag tayo. Magpakatibay sa ating buhay. Sa ating dakilang Diyos lamang, purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ito po ngayon, darako tayo sa oras ng pagpapatanggap, mga minamahal, para sa lahat ng ating mga minamahal na makababayan, maging ating mga beloved webcast viewers sa inyong mga tahanan. Nasa panig mamatay mga minamahal ng buong mundo. Napakahalaga ng oras na ilalaan natin para ating matanggap ang ating mahal na Panginoon. Salvation is free for all. Ang kaligtasan po ay libre para sa lahat. It is paid by Christ sa pamamagitan ng dakilang sakripisyo, mga sugat at latay sa katawan ng mahal na Panginoon at ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa kanyang napakasagrado at banal na dugo upang maligtas tayong lahat na iibig at sasampalataya sa Kanya. May 4 na reglamentong kaligtasan. Una po ang pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Romans 10 verse 17. Pangalawa po ang tinatawag na pagsisisi. Romans 3 verse 10 and 23. There is no righteous, no not one, for all have come short in the glory of God. Ibig sabihin, lahat po ng tao ay nagkasala. Mayaman o mahirap. Kahit ang pinakamayaman o pinaka-ordinaryong tao sa mundo, lahat ay nagkasala. Kaya kailangan po nating magsisi at magbalik loob. At sabi ng salita ng Diyos, tapat at banal ang mahal na Panginoon na tayo patatawarin sa ating mga nagawang kasalanan. Pangatlo, kailangan nating mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, malibang ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. It is an important salvation, maminamahal key, pinakamahalagang susi. Mabautismuhan ang bawat sasampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesus. Acts 2:38, baptism in water in the name of Jesus Christ, ang pangako ng Diyos, kapatawaran ng ating kasalanan at ang kamtin natin ng kaloob ng Espiritu Santo, yung pang-apat na yon, ang baptism of the Holy Spirit. Itaas natin ang ating makamay, ang ating mga minamahal na makababayan na sa kanilang mga tahanan, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng panalangin.
mga minamahal ng pagsisisi at pagbabalik loob sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Narito ako, isang taong makasalanan. Ako po'y nagsisisi. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa kong pagkakasala mula na ako'y isilang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Iligtas mo po ako kasama ang aking buong sambahayan. Mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita. Ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Ipanalangin po natin ang mga baguhan na sa kanilang mga tahanan, mga minamahal upang sila'y pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa mga kaluluwang inilapit mo ngayong araw na ito. Nawa ang sandaling ito ay hindi maging huli, bagkus panimula na kanilang paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo sila, gawin mo silang tunay mo mga anak, sa isip, sa puso, sa gawa, sa katotohanan, iligtas mo sila kasama ka lang buong sambahayan. Ito po ang samo namin at panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Anuman ang ating kahilingan at pangangailangan sa ating mahal na Panginoon, tayo mga minamahal ay magkaisa po na manalangin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kung meron po tayong tinataglay na karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, goiter, pneumonia, mga minamahal, heart disease, bilang point of contact, kanang kamay ipatong sa ating ulo, ang isang kamay kung saan naroon ang ating karamdamang tinataglay. Isipin natin ang ating beloved honorable pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, ang naglay sa ating pong lahat. At ipanalangin natin, mga minamahal, ang ating bansa. Ipanalangin natin, mga minamahal, na tayo, ang bawat isa, iingatan ng ating mahal na Panginoon sa nagbabantang panganib, dala ng kalamidad na ito. God is in control of everything. Kaya niyang kontrolin ang hangin, ang bagyo. Maminamahal ay hindi makapanalasa. Ang mga anak ng Diyos ay ingatan, iniligtas ang ng ating pinakamahal na Panginoon. God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Tayong lahat, mga minamahal, panalangin natin. Maging ating mga mahal sa buhay na malalayo sa atin, sa mandako ng buong Pilipinas, ingatan ng bawat isa ng ating pinakamahal na Panginoon sa mga sandaling ito. Tayong lahat ay magkaisa po, maminamahal. Dakilang Diyos na makapangyarihan, aming pinakamahal na Panginoong Hesus sa mga sandaling ito. Narito kaming lahat, mahal na Panginoon, nagkakaisang sumasamo sa iyong harapan. Sa pangunang panalangin ng aming puminamahal, ginagalang aming mahal na pastor, ano man ang aming pagkukulang aming nagawa. Nasupungan kami sa aming mga pagkakamali, sa aming mahal na Panginoon, unguarded moment, weaknesses, shortcomings. Forgive us, Lord God. Hallelujah. Talangin namin. Mahal na Panginoon, ang iyong mga anak na may mga karamdaman, pagalingin mo sila. Pero mabibigat ang mga problema. Lutasin mo ang mga problema. Ang mga nanghihina, palagasin mo. Protektahan mo yung mga anak, O Diyos, sa panahon ito na kalamidad. Ingatan mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, ang bawat isa. Sa mandako ng buong probinsya, Luzon, Visayas at Mindanao, sa dako ng Metro Manila. Protektahan mo ang lahat ng mga anak sa panganib dulot ng kalamidad na ito. Ingatan mo, mahal na Panginoon, ang bawat isa, mahal na Panginoon. Sa dakila makapangyarihan kami nagtitiwala. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na siyang mag-iingat sa lahat ng mga anak. At araw-araw po namin panalangin para sa aming beloved family na beloved parents in the Lord, beloved unmarried children, grandchildren, children-in-law, great-grandchildren ng aming beloved honorable pastor. Iba yung kalusugan, kalakasan, araw-araw pong beloved unmarried children, mahal na Panginoon. Pag-iingat, masaka ng pagpapala, O Diyos, ipagkaloob mo ang katugunan ng aming mga dalangin sa lahat. Ihanda kami sa iyo, nalalapit ang pagbabalik. Palakasin mo kami araw-araw sa aming paglilingkod sa iyo. Panghawakan mo kami matibay at pakaingatan. At sa oras na ito, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, sama-sama namin pinapalaya, sinasaway namin ang lahat ng karamdaman. Lahat ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, goiter, pneumonia, heart disease, all incurable sicknesses. Cast out, cast out, cast out. In the mighty name of Jesus, be blessed and be healed. In Jesus' name, in Jesus' name, in the mighty name of Jesus, give us, Lord, healing, strength, and protection in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah.
Tayong lahat, mga minamahal, ay tumayo. Praise the Lord. At bilang pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, itaas po natin ang ating mga kamay. At tayong lahat ay sisigaw ng buong lakas from the top of our voices po. 3 times, hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Glory, glory to God, mga minamahal. Lahat po ng kapurihan at lahat pinakamataas sa pasasalamat at pagpupuri ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. A blessed Sunday po sa ating lahat. And let us keep on praying po, mga minamahal. Praise the Lord. For the next hour and hours po, mga minamahal, keep on praying. Magpuri po tayo sa ating mga tahanan, mga minamahal, na tayong lahat ay pakaiingatan ng ating dakilang Diyos sa panahong ito, mga minamahal. Let us pray, mga minamahal, and continuously pray for one another, mga minamahal. God bless us all po, at pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating announcement. Binibigyan natin pagkakataon sa ating beloved Brother Jose Revilla, ating beloved co-preacher. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Marge Pacton, sa salita ng Diyos natin pong napakinggan, mga minamahal, sa hapong ito. Praise the Lord. At bago po tayo sa ating mga announcement, ako po muna ay nagpapabuot na ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, paglulhati, sa dakilang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Pati dakilang Diyos. At ako rin po yung papabuot ng aking dubling paggalang sa ating pong mga magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon. At paggalala po sa kanilang mga aral at turo na iniwan sa atin na ating pong minamahal kinagalan Evangelista Willie Estrada Almeida, ating pong beloved Assistant Pastor Linesi Almeida. Praise the Lord. At ako rin pinagpapabot na aking pagbati ng isang magandang hapon po sa Almeida family, sa mga beloved children po na ating pong mga magulang, sa ating pinakamamahal na Pinoon, at maging sa aking mga pamagawa, sa ating pong mga beloved preachers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran, magandang hapon po sa inyo lahat. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon, at bago po tayo sa ating mga announcement, tayo po muna ikukuha ng ating pong special offering para sa gawain ng ating pinakamamahal na Pinoon, ating pong inilalaan para po mga minamahal ko sa mga gastusin, mga bayarin ng gawain ng ating pong pinakamamahal na Pinoon. Praise the Lord. At narito po ating pong beloved Brother Danny Celo para sa ating pananalangin, ating pong special offering. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinangalan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay dumalangin sa ating pinangalan ng Panginoon. Mapagpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Mala Panginoon, na kami po ay nasa dako ng aming kabigay ng aming mga special offering, mala Panginoon. Hiniling po namin, mala Panginoon, sa pangalatang panalangin po ng aming minamahal ginagalang Evangelista Wilde Estrada Almeida, mala Panginoon. Dinadalain po namin, mala Panginoon, sa lahat ng kapatiran namin na bukas palad, mala Panginoon, na patuloy nakikisa sa lahat ng pangangailangan na yung banal na gawain. O Diyos, dinadalain po namin masaganang biyaya, masaganang pagkapala, Panginoon, ipagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpala sa lahat ng kapatiran na, Panginoon, walang sawang nagbibigay, nagkikisa sa lahat ng pangangailangan ng iyong banal na gawain. O Diyos, pagpalain niyo po kami lahat sa hapong ito. Ito po aming samudalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Upang pagpalain
pinakamamahal na Panginoon. At sa ating pong mga announcement, mga minamahal, patuloy po ang ating pong pananambahan sa dakong ito. At mayroon po tayong pananambahan, 3 beses po sa loob po ng 1 linggo. Araw po ng Miyerkules, sa ating midweek service, tayo po nag-upisa ng alas 3 po ng hapon. Ito po natatapos ng alas 7 po ng gabi. At araw po ng Biyernes, mga minamahal, yung ating overnight prayer, tayo po nag-umpisa ng alas 7 ng gabi. Ito po ay natatapos ng alas 2 po ng Sabado ng madaling araw. At araw po ng Sunday, yung ating Sunday service, mga minamahal, tayo pinag-umpisa ng alas 9 po ng umaga at natatapos po ng ganito pong oras, mga minamahal. Punin po ating pinakamamahal na Panginoon at mayroon po tayong counseling. After po natin pinagawain, kayo lamang po ay lumapit sa ating preacher's area o kaya po sa ating pong beloved sister information para po sa inyong mga katanungan. At mayroon din po tayong lihans. After po natin gawain, kayo lamang po ay dumako sa unahan para kayo imilihans na ating pong mga beloved prayer warrior. Praise the Lord. At sa ating pong pag-uwi, mag-ingat po tayo mga minamahal at sa lalong-lalo po sa ating pagtawid sa highway mga minamahal at yung ating pong mga beloved driver, mag-ingat po. Madulas po ang daan mga minamahal at medyo umuulan mga minamahal. Mag-ingat po tayong lahat. Punin po ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po ay sama-samang tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa buong maghapon ito. Narito po ating pong beloved brother Paulo De Leon para sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Kuya Jose Revilla. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Opo, dakilang mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan, pinakamamahal namin Panginoon, mahal na Panginoon, maraming salamat sa naidaos naming balagawain na ginawa niyong matagumpay, mapayapa, mahal na Panginoon, hallelujah, pinagpanalubusan, magmula sa pangawitan ng mga papuring awitin, sa mga patoto ng aming mga kapatid na nakalakasan ng aming paglilingkod sa inyo, sa mga awitin ng mga beloved choir na patuloy niyong ipinagdama, ang iyong matamis at banal mong presensya. Maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na dala ng aming minamahal na mga ngaral na Panginoon. Dalangin po namin na may sa puso, ipamuhay yung mga banal na salita, mahal na Panginoon. At maraming salamat sa matamis at banal mong presensya na patuloy niyong ipinapadama sa amin, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi, parating niyo po kung malwalhati, mapayapa, ligtas sa aming kanya-kanyang tahanan. Ilayo sa anuman disgrasya at kapamakan, mga gawa ng kalaban, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang samot panalangin sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal namin Pang Jesus. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid. Tayo po ay magkamayan na tanda natin pag-ibigan sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Inulit ko po, mag-ingat po tayong lahat. Praise the Lord. You are